Love Serye TV. Magandang araw. Muli ay samahan niyo kami sa panibagong kwentong aming hatid ngayong linggo na pinamagatang Fooled by Billionaire's Love, kung saan isang dalaga na may tahimik at simpleng buhay ang makikilala ng magkapatid na bilyonaryo. Mababago nga ba o magugulo lamang ang buhay niya sa kanilang pagtatagpo? Yan ang alamin natin sa unang bahagi. Hindi kayo nagsasawa sa sisig namin? Napangisi naman si Lena sa mga taong malapit sa kanya. Sa tanong na yon ni Nadia, kapitbahay, kaibigan at kababata niya ito, at ang pamilya nito ang may-ari ng sisig house kung nasaan sila magkakaibigan ngayon. Paano kami magsasawa may discount? Natatawang sabi ni Nick, ang pinaka nakakaangat sa buhay sa kanila, kung tutuusin, pero kasing jologs nila. Kung pumorma ito, hindi mo iisiping mayaman ng pamilya. Lagi pang nakasombrero kaya napapagkamalang tomboy ng iba. Saka, hindi kasi nakakasawa ang sisig ninyo. Nadia, singit naman ni Kathy. 4 silang magkakaibigan, magkababata. Sa isang lugar sila lumaki at ilang bahay lang ang pagitan sa isa't isa. Naging magkakaklase sila ng elementary at high school at nagkahiwa-hiwalay lang ngayong nasa college na. Si Kathy, HRM ang kinukuha. Sina Nix at Nadia, business courses. Si Lena, culinary arts. 2 taon lang yon at napatatapos na siya sa susunod na buwan. Pinapaaral siya ng mga Padilla, ang pamilya na pinagsisilbihan ng kanyang nanay. Nakapag-aral siya sa isang private high school dahil sa mga ito, kaya ang laki ng pasasalamat niya. Bata pa ang nanay niya ay kasambahay na ito sa mga Padilla. May bahay na nga sila sa likuran ng mansyon ng mga ito. Maliit na bahay lang yon pero sapat na para sa kanilang mag-ina. Wala siyang tatay at hindi niya nakilala kahit kailan. Ang sabi ng kanyang nanay, iniwan na sila ng ama bago pa siya ipanganak. Hindi na rin sinubukan maghanap pa ni Lena. Kung may pakialam sa kanyang ama, hindi sila nito iiwan. Hindi na rin naman naghanap ng karelasyon ang nanay niya, kaya tahimik ang buhay nila. Nambola pa. Nanlalaki ang butas ng ilong na sabi ni Nadia. Kumusta nga pala kayo ni Eric? Tanong ni Lena kay Nadia. Boyfriend nito si Eric. Hindi pa naman matagal yung relasyon ng dalawa. 4 na buwan pa lang. Sa kanilang 4 ay ito pa lang ang nagkakaroon ng boyfriend. Wala na. Nakasimangot na sagot ni Nadia. Agad? Tanong naman ni Kathy. Ungas Nakangusong react ni Nadia. Ninayaya ba naman ako sa motel? Yun. Hihiwalayan ko na. Pervert naman pala ang Eric na yun Mabuti at hiniwalayan mo na. Komento ni Nick. Hindi yata ako swerte sa lalaki. Sagot naman ni Nadia. Huwag kang OA. First boyfriend mo pa lang naman. Saka ilang taon lang ba tayo ha? 18 lang. Uy, marami ka pang makikilala. Sabi ni Lena. Naalala niyo yung pinapanood nating movie? Singit ni Kathy. Isang ritual para mahanap mo yung soulmate mo. Huwag mo sabihing naniniwala ka doon. Napapailing na tanong naman ni Nick. Naniniwala ako, sabi ni Kathy. Gawin natin yon mamayang gabi. Di ba ang sabi pag full moon lang yun pwedeng gawin? Eksakto, full moon mamaya. Tumigil ka nga Kathy, kalokohan lang yun, giit naman ni Nick. Susubukan lang naman, sabi ni Nadia. Ganyan kayo ka-hopeless romantic? Nasusuyang tanong ni Nick saka tumingin sa kanya na parang tinatanong kung anong opinyon niya. Katuwaan lang naman nakangiting sabi ni Lena. At walang nagawa si Nick kundi makisali sa kanila. Nang gabi ring iyon, nagkita-kita sila sa bakanteng lote sa tabi ng sisig house ni Nadia. Mula roon, tanaw na tanaw ang buwan. Inabutan sila ni Kathy ng tigi-isang puting papel. Isulat niyo dyan yung message niyo sa mga soulmates niyo. Excited nitong sabi. Sa totoo lang, hindi naman talaga sineryoso ni Lena ang ginagawa nila. Malabo naman talagang makuha sa isang ritual ang lalaki na katadhana para sa kanya. Pero wala namang mawawala kung susubukan niya. Isa pa, sinasakyan lang niya ang trip ni Kathy. Nagsulat siya ng pangalan sa puting papel. Find me, soulmate. Ginuhitan pa niya iyon ng maliliit na bulaklak at saka tinupi. Na matapos silang lahat sa pagsusulat, sabay-sabay nilang itinapat sa dibdib ang tinuping papel. Ang kalahati ko ay ikaw. Mahahanap mo ako at hindi ka maliligaw. Sabay-sabay nilang sabi habang nakapikit ang mga mata.
Pagkatapos ay ibinulsa na nila ang papel. Kailangan nilang itapon sa kung saan ang papel na iyon. Bahala na sila kung saan sila naroroon at saan nila gusto. Kung sino raw ang makakakuha at makakapagbalik ng papel sa kanila, iyon na ang magiging soulmate nila. Bago pumasok sa gate si Lena, ay nilamukos at hinagis niya na sa trash can ang papel. Hindi siya maniniwalang babalik pa iyon sa kanya. Inaantok pa si Lena pero wala siyang pagpipilian kundi ang bumangon. 4:00 pa lamang na madaling araw. Kasarapan sana iyon ng tulog niya kung wala lang siyang trabaho. Head chef na siya ng Padillas Catering Services. Dahil utang na loob niya sa mga Padilla na nakapag-aral siya, ay sa catering services ng mga ito na lang siya nagtatrabaho nang makagraduate na. 5 taon na sa Padillas umiikot ang kanyang mundo. Maayos naman ang lahat. Pagod nga lang siya lagi dahil halos araw-araw ay may kliyente sila. Kadalasan, hindi lang isang kliyente sa isang araw. Mabilis na kumikilo si Lena at inaayos ang sarili. Wala pang 5:00 ay nasa kusina na siya ng Padillas na ilang metro lang ang layo sa bahay nilang mag-ina. Sa likuran ng malaking bahay ng mga Padilla, doon pa rin sila nakatira. Ayaw umalis ng nanay niya sa bahay na iyon kahit na kaya na naman nilang umupo ng sariling bahay. Gastos lang daw. Isa pa ay napamahal na siya sa bahay na iyon. Wala rin naman siya nagawa kundi hayaan ito sa gusto nito. Kasama ang ilang staff sa kusina, naging abala na siya. Maraming ginagawa pero parang sisiw na lang sa kanya. Kaya niyang i-organize ang kusina kahit ilan pang events ang hawak nila. Sanay na siya sa trabaho. Ilang beses na rin niyang gustong piratahin ng ilang restaurant na nakatikim ng luto niya pero nanatili siyang loyal sa mga Padilla. Nang magkasakit ang nanay ni Lena at kinailangang operahan sa abdo, hindi nagdalawang isip si Sir Nilo, ang may-ari ng Padillas, na sagutin ang lahat ng gastusin. Anghel ang mga Padilla para sa kanya at sa kanyang nanay. Medyo masungit lang si Ma'am Fe, ang asawa ni Sir Nilo, pero tolerable naman. Nakasanayan na rin niya ang pagiging moody nito. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, handa nang i-deliver ang mga niluto nila. Osang, Rick, ayusin ang pagsiserve. Paalala niya sa mga tauhan na nagdi-distribute ng pagkain. Oo naman chef, kami pa ba? Pagmamalaki ni Rick, na tinanguan lang niya. Kapag ganoong 50 tao lang ang order ng pagkain, 2 serbidor lang ang pinapadala nila. Nagiging aligaga naman si Lena kapag may event silang kailangang i-cater sa Villa Caris, na pag-aari pa rin ng mga Padilla. Doon madalas na dinadala ni Sir Nilo, na ngayon ay vice mayor ng lungsod nila, ang mga constituent nito. Kapag may mga malaking meetings o events, alam na ni Lena na kailangan niyang ibigay, hindi lang ang 100%. Dahil kapag sumablay siya, lagot siya kay Ma'am Fe. Ang mali ng isang staff niya, sa kanya lahat iyon isisisi. Kapag may nalasahan itong sobrang alat o matabang, makakarinig talaga siya ng sermon mula sa amo, sa harap man iyon ng mga bisita. Pagdating ng tanghali, inayos na rin niya mga i-deliver sa kabilang barangay. Para sa binyag naman, ninanga siya ng batang bibinyagan, kaya lang hindi na siya makaka-attend sa dami ng trabaho. Binigyan na lamang niya ng discount ang mga magulang ng bata. Mukhang gagabihin ka na naman dito sa kusina mo. Napangiti si Lena nang makita si Hershey na papalapit sa kanya. Gusto mo na racket? Tanong niya. Matalik niyang kaibigan si Hershey mula pa nung high school. Naging kaibigan din nito sina Kathy, Nadia, Nick. Pero sa kanya lang naging close. Kulang ka ng tao, no? Nararamdaman ko na nga yata kaya napasugod ako dito. Sumama yung pakiramdam ng isa kong staff eh. Mamaya, 4:00 ang event na pupuntahan sana niya. Pwede ka? Oo naman, magbe-birthday si Vince, dapat lang na kumayod ako. Bumusangot ang mukhang sagot ni Hershey. Anak nito si Vince at inaanak naman niya. Maagang na disgrasya ang kaibigan niya. Matigas kasi yung ulo. Ayaw papigil. Sugod na sugod. Hayun, lumabas sa mundo si Vince. Ang masaklap, iniwan ng boyfriend. Nang malamang nagdadalang tao ito. Hindi naman itinakwil si Hershey ng mga magulang, pero syempre, tumabang ang pakikitungo sa kaibigan niya. Hindi na rin pinag-aral pa ng college ito. Patapos kasi sila ng high school nang mabuntis ito. Mabuti na nga lang at nakapagmarcha pa nung graduation nila. Kumusta na nga pala yung inaanak ko? Nakangiting tanong ni Lena. Maayos naman.
Nagiging kamukha na ng tatay niya, sabi nito saka umirap. Grade 2 na siya sa susunod na pasukan. Matalino naman, mana sa akin. Mabuti na lang at hindi naman na ang kaingotan ng punyet. Hep, nagmumura ka na naman. Kailan mo ba yan tinitigilan? Sermo niya. Diyos mio naman, Lena. Isang dekada na ba tayo magkaibigan? Hindi ka pa rin sanay sa akin? Eksaherada nitong sabi. Hindi kasi talaga bagay sa mukha mo ang pagmumura ng ganyan. Mukha kang santa, tapos ganyan yung bunganga mo. Mukha nga akong santa pero nag-anak ako ng maaga. Wala yan sa mukhate. Natawa si Lena sa banat nito. Fine, so ano nang pinagkakaabalahan mo at ngayon ka lang nagpakita? Ngumisi si Hershey at may kung anong kinuha mula sa bag nito. Catalog iyon ng isang sikat na direct selling company. Order ka na. Kulang na lang, mag-beautiful eyes ito. Inirapan siya ni Hershey pero binuklat din naman ang catalog. Kung iyon lang ang paraan para makatulong siya sa kaibigan ay gagawin niya. Ang importante naman sa kanya, hindi ilegal ang racket na Hershey. Nakita rin naman ni Lena kung paano nito tinalikuran ang pagiging dalaga para sa anak. Sa pagdating ni Vince sa buhay ni Hershey, saksi siya kung paano nag-mature ang kaibigan. Wala ng gala, wala ng party, ni hindi na nga nito maayusan ang sarili noon. Nagpakananay si Hershey kahit na batang-bata pa ang katawan at isip. Pinanindigan ang ginawa kahit na mag-isa na lang at iniwan ng walang hiyang lalaking kasama lang nito sa sarap. Sa huli, umorder si Lena ng underwear at isang set ng alahas para sa kanyang nanay. Mahilig sa alahas ang nanay niya, kahit hindi naman madalas magsuot ng ganon. Salamat Lena ha. Siya, mag-aalok muna ako sa iba. Babalik ako dito bago mag-alas 3. Sabay na tayo mag-lunch. Pigil niya. Hindi na, kumain na ako bago umalis ng bahay. Tanggi naman ni Hershey. Hinayaan niya na itong umalis. Nasa labas na ang staff kaya mag-isa na lang kumain si Lena. Ganun naman palagi ang eksena. Siya ang nahuhuli sa kainan dahil lagi siyang abala. Kung minsan naman nawawala na siya ng gana dahil sa katikim. Hey, nagulat siya nang marinig ang boses ni Ken. Nakangiti ang lalaki sa kanya. Oh, napadaan ka? Tanong niya. Si Ken ang panganay ng mga Padilla na naging kaibigan na rin niya mula ng sa catering ng mga ito siya nagtrabaho. I was just checking on you. Ikaw na lahat ang nag-aasikaso dito. Pasensya ka na at busy si na mama sa preparations ng pagtakbo ni Papa para sa higher position. Sabi nito bago naupo sa tabi niya. Kain ka. Alok niya. Imbes na kumuha ng sariling pagkain, tinidor lang ang kinuha ni Ken at nakintutdot sa pagkain niya. Hindi niya alam kung paano sila umabot sa ganoong closeness. Baka kailanganin pa ng dagdag na tao dito. Magsabi ka lang ha. Kaya pa naman namin dito. Masyado kang nag-aalala. Pag peak seasons lang naman kailangan ng ekstrang tao para hindi ako sumigaw ng Darna. Pabirong sabi ni Lena. Natawa si Ken. Okay ka pa nga. Nakakapag-joke ka pa eh. How's Jem? Pag-iiba niya ng topic. Si Jem ang long-time girlfriend nito. Kung hindi siya nagkakamali, 3 taon na ang relasyon ng dalawa. Yun na ang pinakamahabang relasyon ni Ken. She's busy as always. Bali walang sagot nito. Magjowa ka ba naman kasi ng model eh? Dapat kasi chef na lang no? Sabi ni Ken na sinamahan pa ng pagkindat. Inirapan ni Lena ang lalaki. Biruan lang nila mga ganoon pero parang tinatablan siya. Yun bang kahit na sanay na siya, may pitik pa rin sa dibdib. Aaminin niya. Nagka-crush siya noon kay Ken. Sino ba naman ang hindi? Hindi lang kakisigan ang kaya nitong ialok sa kanya at sa kanyang mga kabaro. Responsable itong anak at kapatid. Mabuting kaibigan at mabait na amo. Tigil-tigilin mo ako sa mga biro mong ganyan. Tinawanan lang siya ng loko. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na si Ken. Nakangiting tiningnan na lamang ito ni Lena habang papalabas ng kusina.